Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakinggan natin sa pagbasa ngayon ang quotation sa Psalm 95. Ang salmong ito ay isang pagninilay tungkol sa bayan ng Israel. Naging matigas ang ulo nila kahit na nakaranas sila ng maraming kababalaghan sa disyerto. Sa loob ng 40 taon ng paglalakbay sa disyerto, pinakain sila ng Diyos ng tinapay na bumaba mula sa langit araw-araw, ang manna. May ulap na sumisilong sa kanila sa init ng araw at nandun na haliging apoy na lumiliwanag sa kanila tuwing gabi. Nakakainom sila sa tubig na galing sa bato. Kahit na ito ang nararanasan nila, patuloy pa silang nagre-rebelde, nagrereklamo sa Diyos. Dahil dito, nagalit sa kanila ang Diyos. Wala sa kanila na lumabas sa Ehipto ang nakapasok sa lupain ng Kanaan, ang lupain na pinangako sa kanila, maliban si Josue at si Caleb. Ang lahat ay namatay sa disyerto. Ang mga anak na lang nila ang nakapasok sa lupaing hinirang. Ang pangyayaring ito sa mga Israelita ay isang babala sa atin. Huwag tayo mawalan ng pananampalataya. Natalikdan natin ang Diyos na buhay. Kaya ang mga Kristiyano ay palaging mapaalalahanan upang hindi sila madaya at may alipin ng kasalanan habang sila ay naglalakbay sa lupa patungo sa langit na ipinangako sa kanila. Kaya si Kristo'y natili silang, kaya kasama si Kristo, manatili silang matatag hanggang sa wakas sa kanilang pananalig sa Kanya. Madaling magpakabuti ng ilang sandali o ng ilang araw o ng ilang taon. Ang mas mahirap ay manatiling mabuti sa buong panahon habang naglalakbay tayo patungo sa langit. Nung lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, tuwang-tuwa sila. Excited sila.
Sa wakas, nawala na sila sa pagkaalipin. Nung binigay ni Moises ang batas sa kanila sa bundok ng Sinai, matapang silang sumigaw. Ang lahat ng ipagagawa ng Diyos sa amin ay aming tutok din. Pero sa katagalan ng kanilang paglalakbay sa disyerto, nagsimula na silang magduda kay Moises at magduda din sa Diyos. Hindi na sila naniwala. Nagreklamo na sila. Naghimagsik pa nga sila na gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Tayo, sa simula, excited din tayo. Excited ang mga bagong kasal. Hanggang kamatayan daw sila magsasama, anuman ang mangyari. Sa karamdaman mo o sa kalusugan, sa kahirapan o sa kasaganaan. Kamatayan lang ang maghiwalay sa kanila. Pero sa katagalan, marami naghihiwalay. Kahit ginawa pa nila ang ganitong pangako na hanggang kamatayan lang. May mga parit, mga madre na gumawa ng kanila mga panata at excited na excited sila. Pero sa katagalan, hindi rin naging tapat. Ang katapatan sa Diyos at sa isa't isa ay dapat sariwain ng madalas. Kasi madali tayo malinlang ng kasamaan kung hindi tayo maingat. Magpakatatag tayo sa tulong ng Diyos. O Diyos na tapat, bahaginan mo kami ng iyong katapatan. Sana hindi manghina ang aming pananalig sa iyo. Paalalahanan mo kami araw-araw ng iyong pag-ibig sa amin at ng aming pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Amen. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.